Alam mo ba, na si Ares ang sumasagisag sa digmaan? Mahilig siyang lumaban. Mula nung dumating si Ares, ay sunod-sunod na naglabasan ng walang kabuluhang digmaan, kalupitan, at pagdanak ng dugo. Kahit ang kanyang ama, na si Zeus, ay hindi tagahanga ng pagsalakay at marahas na pamamaraan ni Ares. Kapag ang mga sinaunang Griego ay nakipagdigma, madalas na nasasangkot si Ares na Diyos ng digmaan. Halos hindi umaalis si Ares kung wala ang kanyang mapagkakatiwalaang kaibigan na si Eris, ang espiritu ng hindi pagkakasundo at kaguluhan. Gagawin niya ang gulo at pagkatapos ay hahayaan si Ares na pumasok kapag ang mga bagay ay lumaki mula sa hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa aktwal na pag-aaway. Minsan, nagpakita siya ng hindi inanyayahan sa isang kasal na may isang kumikinang na gintong mansanas na mapupunta sa pinakamagandang diyosa. Nang ihagis niya ito sa pulutong ng mga panauhin, nagkaroon ng kaguluhan at naglalaban sina Hera, Aphrodite, at Athena para sa makintab na premyo. Ang prinsipe ng Trojan na si Paris ay inatasang pumili ng pinakamaganda sa kanilang lahat, at ang diyosa ng pag-ibig na si Aphrodite ang nanalo at nakakuha ng gintong mansanas. Maaaring maraming karanasan si Ares sa labanan, ngunit hindi siya isang dalubhasang sundalo. Dahil si Ares ay sumisigaw ng napakalakas at kapag nasugatan siya ay ang kanyang mga iyak ay maririnig ng milya-milya. Siya ay humingi ng simpatya mula sa kanyang ama, at palagi siyang tatakbo pabalik sa Olympus, kung saan binibendahan siya ni Zeus at gagamutin ang kanyang mga sugat ng pamahid ng mga Diyos. Ngunit si Zeus ay may kaunting simpatya para sa kanyang anak, kahit na tinawag siyang pinakamasama at pinakapuot sa lahat ng kanyang mga anak. Gayunpaman, si Ares ay may ilang magagandang katangian. Matangkad at gwapo, nahuli niya ang mata ng maraming diyosa at mortal, kasama na si Aphrodite. Pero si Aphrodite ay ikinasal kay Hephaestus. Si Hephaestus ay labis na nagalit nang malaman niya ang tungkol sa lihim na pakikipagharutan nina Aphrodite at Ares. Kaya gumawa siya ng invisible na lambat para mahuli sina Ares at Aphrodite sa akto. Pagkatapos ay inimbitahan ni Hephaestus ang lahat ng mga Diyos na tingnan at pagtawanan ang nahuli at nahihiyang magkalaguyo.